Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa ating gawain sa ating daily devotion. At ngayon nga po ay nasa 28th season na po tayo. Ang tema po natin ngayon ay ang My Divine Encounter with God. Salamat po sa Panginoon sa mga nauna na nagpahayag ng kanilang mga encounters with God. At naniniwala po ako na ang mga naibahagi po ito ay naging pagpapala po sa mga nakikinig at nakapakinig sa mga senior po ng bawat isa. Pero bago po ang lahat tayo po muna ay manalangin at hingin po natin ang guidance sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo na muli, O Lord God, ay magpapatuloy po kami sa paghahayag namin ng mga salita mo, ng paghahayag namin ng mga ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay na dumating kami sa mga pagkakataon na mahirap para sa amin, Panginoon. We encounter you, Father God. Salamat po, Lord God, sa mga ginawa mo ito sa amin at kami, Panginoon, patuloy na napatatag sa aming mga pananampalataya, O Diyos. Lord, samahan niyo po kami muli, O Lord God, sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ang patuloy na paggabayo ng iyong banal na Espiritu, ang aming pong hinihiling, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na maitaas, ikaw ang patuloy na malwalhati sa gagawin namin ito, Lord God. Lagay niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, at patuloy na ikaw ang madakilaan sa lahat ng aming pag-uusapan ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng pagpulit, pagsamba, O Diyos. Ito po ang aming samanalangin sa tanging pangalan lamang, O Diyos, ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Ayan po. Ngayon naman po, ako naman po ang mag-share ng aking divine encounter with the Lord. Actually, marami na rin po akong na-share dito mismo sa ating daily devotion ng aking mga encounter with the Lord. Ito nga pong pinakahuli ay ang nung pong ako ay muntik ng magbayad ng napakalaking halaga dahil sa pag-order ko inadvertently ng mga books at yung miracle na nakita ko po nung ang aking kapatid ay hipuin ng Panginoon ang kanyang bukol sa kanyang liig at ito po ay na-rule out at gumaling po siya sa kanyang karamdaman na yun at ngayon po ay ang kuya ko ay napakalakas na po. Ang isi-share ko naman po ngayon sa inyo ay yung panahon na ang asawa ko po ay natanggal sa kanyang trabaho. Si Brother Almer po ay isang store manager sa isa sa mga branches ng Wendy's Philippines. Ito po ay burger chain. At noon po kasigatan po ng Wendy's noong panahon po na ang asawa ko ay nagtatrabaho doon. Ang pinakasikat po dito ay yung kanilang salad bar. Yun po. Noong year 2000, nagkaroon po ng promotional activities ang Coca-Cola at ang Wendy's na biggie size sa lahat po ng branches nila. Ang mechanics po ng promotional activities na ito ay para i-convince yung mga customers na i-convert sa biggie size ang kanilang mga drinks and fries. Ang drinks po ng Wendy's noon ay Coca-Cola products. Kaya po, ang purpose po nito na ma-convince ang mga tao na ang mga customer na bumili ng i-convert ang kanilang drinks into biggie size. Ang purpose po talaga nito ay para lumaki po ang sales ng Coca-Cola. Ito po ay labanan ng mga stores, lahat po ng branches ng Wendy's. Kaya pagalingan po ang mga crew na ma-convince ang mga customers to convert their orders into a biggie size. Dahil sa gustuhan po ng mga crew ng bawat stores, nag-isip po sila ng strategy para magawa ito at manalo po sila dahil may prize po ito. Merong cash prize po ito. Dahil sa kagustuhan nila na manalo, dito ay nakaisip sila ng strategy na kahit na
hindi sila makakonvince, maiko-convert nila ang order ng customer into a big size. Nung na pag-aralan po nila kung paano ito, sinabi po nila ito kay Brother Albert. So si Brother Albert naman, dahil wala naman po siyang nakikitang mawawala, hindi ba mawawalang produkto, walang mawawalang pera, inaprobahan niya po ito. Sa madaling salita, ginawa po nila ang napagplanuhan nila. Yung strategy po iyon ay natutunan din po ng ibang mga stores. Kaya, maging ibang mga stores, ginawa din po iyon. 2 months po nag-run ang promotion at nanalo po. Ang mananalo po, may convert ng orders at price ng biggest size ay ang store ng asawa ko. Kaya, masaya po ang mga service crew na inaward sa kanila ang panalo nila noong December. Pero after 2 months, pinatawag po ang mga managers na involved sa ginawang ganitong strategy nila, na hindi sila sumunod sa, kasi po ang mechanics po nun, i-convert lamang po yung order ng mga customer into a big size. Dapat ma-convince mo sila. Kaya lang, may ibang mechanics na ginawa ang mga crew. Kaya, nung pinatawag po sila Brother Albert tsaka ibang mga kasamahan niya sa head office, so nalaman nila na gano'n nga ang ginawa ng mga crew, sila po ay binigyan ng sanction ng una at eventually na-terminate po sila at kasama po ang asawa ko doon. So, inako naman po ng asawa ko ang lahat ng mga mali, hindi po niya dinamay ang mga crew. Kaya po, nung panahon na yon, after 2 months, nawalan po siya ng trabaho. Sabi ko, nagkaroon po ako ng takot bilang isang mother, isang nanay, isang asawa na nawalan ng trabaho bigla ang kanyang asawa. Natakot po ako kasi nag-uumpisa pa lang po kaming magpamilya noon. At ako naman po ay may trabaho din naman, pero ang sweldo ko po ay halos sa akin lang po ang kinikita ko noon. Ang mga anak ko po noon ay nag-aaral sa mga private schools, pareho po sila. Pero hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Yun po ang napakabuti na ang Panginoon po ay pinagpala pa rin po kami sa pamamagitan ng mga biyanan ko. Sinuportahan po nila kami financially. At nag-isip po sila kung anong negosyo ang aming maitatayo para meron naman pong pagkakitaan kami aside from sa trabaho po. Kaya nag-isip po sila noon, ang iniisip po nila noon ay pandisalan. Kasi dito po sa lugar namin, wala pong nagtitinda ng pandesal. So lalabas ka pa para makabili ka ng pandesal. So yun po una nilang inisip na maging negosyo namin. Pero sabi ko, parang ang hirap naman nun kasi bukod sa mahal na yung mga equipment sa umpisa ng negosyo ng pandesal, tapos madaling araw ko pagigising, ganyan, hindi pa po ako marunong mag-bake noon, hindi ko pa na-try mag-bake. Ibig sabihin, madami pa akong pag-aaralan, marami pa kaming pag-aaralan bago namin magawa yung negosyo yun. Dito po sa panahon po ito, panay po ang adulog ko sa Panginoon. Nag-pray po ako sa Kanya, humingi ako sa Kanya ng wisdom and guidance, kasi future na po ang pinaplano namin noon. One time po, habang ako po ay nagpe-pray, pinakita po ng Panginoon sa akin ang peanut butter. So, inilagay niya po sa isip ko ito na gawin po itong business namin kaysa sa pandesal, sa paggawa ng pandesal. Sinabi ko po ito sa asawa ko, sabi ko sa kanya, peanut butter ang binigay ng Lord sa atin na gawin natin negosyo. Kasi dito, may market na agad tayo. Ang biyanan ko. Noong panahon pong iyon, ang business po ng biyanan ko ay gumagawa po sila ng patis, toyo at suka. At kumukuha din po sila ng peanut butter sa Muson
dun po sa kapatid ng isa sa aking mga bilas. Sinabi po namin iyon sa biyanan ko, yung ganung revelation ng Lord sa amin. So, ang nakumbinsi naman po sila na peanut butter na nga po ang gawin namin negosyo. Bukod po doon, may dati po kaming kapatiran dito sa Perez na nakapag-aral ng paggawa ng peanut butter. Nagpaturo, puntahan po ni Brother Almer yun, nagpaturo siya kung paano ba yung paggawa ng peanut butter, yung proseso ng paggawa ng peanut butter. So, nakonvinsi naman po naturuan naman po ang asawa ko noon, pero hindi po yun naging enough para mag-start po kami. So, nagpunta po siya dun sa test, hindi po test ang tawag dati nun, pero dun po siya nagpunta at inalam po niya kung paano, yung training po ng paggawa ng peanut butter. Inalam po niya kung paano yun at meron naman po ibinigay sa kanyang tao na pupuntahan niya para magturo sa kanya ng proseso ng paggawa ng peanut butter. So, nagpunta po siya doon. Wala na po siya doon sa dating opisina. Nasa Bureau of Plant and Industries na po siya. Tsinagaan po ni Brother Almer yun. Nagpunta po siya doon at nagpaturo. Habang nagte-training po ang asawa ko, ang mga biyanan ko ng punto ay todo-todo po ang suporta sa amin. Sila po ang nagpagawa ng aming munting gawaan ng peanut butter. Ang tawag nga po namin Lindo de Paprika, pero maliit lamang po iyon. Yun po ang gawaan namin ng peanut butter. So, sila po ang nagpagawa nun. Sila po ang pumasok, sila po ang bumili ng lahat ng pangangailangan namin. Kalan, kawa, shanse, mga strainer, mga bande, mga bote sa paglalagyan ng mga finished product. Tapos po, nung nabili na po ang lahat ng ito, nag-start na po ang asawa ko na gumawa ng peanut butter na itunuro sa kanya yung sa Perez at saka po doon sa kinausap ng tao doon sa training center training school at itinuro kung ano ang dapat din sa kanya para at patuloy siyang nag-aaral, hindi po kaagad-agad, kumbaga inaral niya po muna tapos nakagawa naman po siya ng produkto, pero hindi po agad-agad okay na yung produkto. Kaya sa bawat gawa po niya, pumupunta po siya dun sa training center na yon at pinapakita po niya dun sa nagturo sa kanya kung ano nagiging outcome ng kanyang produkto. So, una po, hindi maganda, minsan mabula, sabi gano'n sa kanya nung nasa training program na siguro maraming gatas, so dinawasan po ng gatas hanggang sa ma-perfect na po niya yung paggawa ng peanut butter. At nung pong una, kahit na hindi perfect yung peanut butter na ginagawa ng asawa ko, kahit experimental lang po iyon, binibili po iyon ng biyanan ko at yun ay binibenta niya sa mga customer niya. Nung una, binan ko lamang po ang aming customer. So, maliit lang po ang kinikita niya. Kumbaga, nag-aaral pa lang po siya, pero kumikita na po siya. Habang tumatagal, nung maging okay na po yung gawa ng peanut butter, naghanap na po si Brother Almer ng customer sa labas. Hindi po naging madali ang paghanap ng customer dahil bago pa lamang po yung produkto namin at hindi pa po kilala sa market. Pero dahil sa panalangin at tiyaga po ni Brother Almer, katulong ang kanyang pinsan, naka-build up po sila ng mga customers at unti-unting tinanggap ang peanut butter sa market. Yun po yung Sammy's Peanut Butter. Madami po rin kaming naging mga challenges sa business namin ito. Minsan may pagkakataong ang mga na-order namin mani hindi nagiging maganda at nasisira po ang aming produkto, naapektuhan ang aming produkto dahil sa mga hindi magandang na-order namin mga mani. Pero lahat naman po iyon ay napagtagumpayan, naayos, napagtagumpayan sa tulong po ng Panginoon. At yung din pong ang umpisa, at yun na din po ang umpisa ng pag-asenso ng business namin. Naging maayos po ang buhay namin at
kung i-compare po nung nagtatrabaho yung asawa ko sa Wendy's, mas maganda na po ang naging buhay namin financially, at yung asawa ko po hindi na ganon katagal nagtatrabaho, kasi pag nasa Wendy's po yun, pagka uwi nun, nasa telepono pa po yun, follow up pa rin po yun sa store, ganun po siya nun. Pero dahil may sarili na kami business, hawak na po niya yung oras niya. Sa biyaya po ng Panginoon, ang business namin, dahil naging matatag po ito dahil siya po ang nagtatag nito. Naging nagpatuloy po ang biyaya nito dahil ang Panginoon nga po ang nagbigay nito sa amin. Nung nawalan po ng trabaho ang asawa ko, sobra po ako nag-alala. Nagkaroon po ako ng takot kung paano na kami. Pero may ibang plano pala ang Panginoon sa amin. May purpose siya kung bakit naalis ang asawa ko sa Wendy's. Kasi may mas maganda siyang ibibigay sa amin. Hindi man naging maganda sa umpisa dahil masakit, nawala ng trabaho, dating store manager. Pero mas magandang plano pala niya ng Panginoon para sa amin. Katulad ng sinasabi sa isang favorite verse ko na sa Jeremiah 29:11, sabi dito na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future." Ang lahat po ng worries ay pagkatiwala lamang po natin sa Lord, dahil siya ang lubos na nagmamalasakit sa atin. Siya ang kanlungan natin at very present help in times of trouble. Diba? Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, siya lang po ang tunay na nakakaalam nito. Siya lang po ang nakakaalam na naman ang puso natin, at patuloy lamang po natin ilulog sa Kanya ang lahat ng alalahanin natin. At sabi sa Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." God reveals His plans to prayers. Nakikinig po ang ating Panginoon sa ating mga panalangin, at binibigyan niya po tayo ng wisdom para malaman natin ang plano niya sa buhay natin. Dahil kung patuloy po tayong nakakunik sa Panginoon, nire-reveal po niya ang mga plano niya para sa atin. Maging sabi sa Romans 8:28, "God works all things together for the good of those who love Him." So, who are called according to His purpose. Ito po yung promise ng Lord sa mga anak niya, sa mga tunay na anak niya, na nabubuhay ayon sa kalooban niya. Yung nabubuhay po tayo dahil lamang sa Panginoon. Ang Panginoon, inaalaw niya kung dumaan tayo sa ganitong mga pagsubok, hindi para po tayo pahirapan, kundi para po tayo ay lalong lumalim sa ating relasyon sa Kanya, magpatuloy sa Kanyang magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, at lalong tumatag ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung meron man po tayo mga pinagdadaanan ngayon na medyo mahigpit, patuloy lamang po tayong kumapit sa Panginoon. Patuloy lamang nasa Kanya tayo humingi ng gabay at humingi ng wisdom para mapagtagumpayan natin ang mga pinagdadaanan nating pagsubok. Lahat naman po tayo ay dumadaan sa pagsubok. Kahit kami po hanggang ngayon may pinagdadaanan po kami pagsubok, pero hindi po kami sumusuko, dahil ang Panginoon namin ay nagpapatuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Ang Panginoon natin, hindi po niya kami pababayaan, at patuloy na binibigyan niya kami ng karunungan how to handle our problems now. At salamat po sa Panginoon, dahil yung kapayapaan na binibigay niya sa amin, na kahit medyo may kahigpitan ang pinagdadaanan namin, andun pa rin yun. Dahil ibinagkaloob na namin sa Kanya, alam namin na si Lord na ang mahalang mag-ayos nito. Hindi po ba? Salamat po sa Panginoon sa kapayapaan, salamat sa Panginoon na sa guidance niya, sa wisdom niya, at sa patuloy na pagsama niya sa amin
sa aming mga pinagdadaanan. Ganon din po sa ating lahat. Hindi po, kaya po tayo nagpapatuloy dahil ang Panginoon po ang inuuna natin, sa Kanya natin ibibigay ang lahat ng ating mga worries, diba? Hindi po tayo perfect na hindi mag-worry. Dumarating po sa atin yung time na nag-worry tayo, pero nandyan po ang Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Nawa itong aking naging encounter with the Lord ay nakapagbigay po ng encouragement sa bawat isa na ang Panginoon ay gumagawa sa mga anak niya na patuloy na naglilingkod sa Kanya. At salamat po, nawa napagpala po ang lahat at tayo po ay muling manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa mga napag-usapan namin ngayon, Panginoon, sa na-share po, Panginoon, nawa, O Lord God, ay makapagbigay po ito ng encouragement, ng blessing sa mga nakikinig, Lord, na dumaan man kami sa mga pagsubok, Panginoon, na dyan ka, Panginoon, may plano ka para sa amin, O Lord God, hindi man naging maganda sa paningin namin, Panginoon, pero in the end, O Lord God, ay naging napakabuti po nito para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God, maging sa mga kapatid namin, O Diyos, na dumadaan sa mga pagsubok, sa mga katanungan, Panginoon, Lord, Ikaw po ang patuloy na magbigay ng wisdom sa kanila. At patuloy, O Lord God, na dalangin ko na maging matatag, Panginoon, ang pananampalataya nila, na huwag silang susuko, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa buhay nila, O Lord God. At patuloy na kumapit lamang sila, Panginoon, sa mga promises mo, O Lord God, na hindi mo pababayaan ang bawat anak mo, na patuloy na ikaw, Panginoon, ang pinaglilingkuran, Ama. Salamat po, Lord God. Salamat po, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin. O Lord God, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ang gawain itong aming daily devotions. O Lord God, marami pa pong mga testimonies, Panginoon, ang maririnig, Panginoon, sa mga araw-araw na gawain namin, O Lord, na magpapatuloy na makapag-bless, Panginoon, sa mga makikinig, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Muli, O Lord, sa ito namin itinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Mapagpala po kayo sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Prayin po ang ating Panginoon.